tinatapos ko na po dito. The end is near. So allow me to deliver my last speech. Mamimiss ko kayo lahat. Lahat na ating mga kasamahan. Itong video na to ginawa ko po nung June 12. Ipinost ko po siya sa TikTok. Yung ako mismo ang gumawa nito. Mahirap to kasi ito yung naging experience natin doon sa natapos natin yung Pogo. Nakita natin yung mga pagbebenta ng mga lupa na ang bumibili ay mga Chinese. Ang mga Chinese sa ginagawang mga Pilipino. Ang mga Chinese sa ginagawang mga politiko. At yung mga korporasyon ay pinag-aari ng mga Chinese. At nakita natin yung additional ngayon na hindi ko na isama during that time yung fake news at yung kanilang election nag-interfere sa ating election. Padami ng padami ang kanilang mga tools in order to have a silent invasion, di ba? So, panoodin natin kasi tinanggal nila to eh. I wasn't able to show it sa TikTok. Siguro mga ilang days lang tapos tinake down nila. But gusto ko lang mapanood ng ating mga kababayan before I deliver my closing remarks. Okay, pwede ba natin mapanood yung video? Ang araw na ito ay ating ipinagdidiwang taon-taon upang sariwain ang hirap at pasakit at buhay na inialay ng ating mga bayaning makamit lamang ang ating kalayaan. Pagsakop ng mga Kastila, Hapon, Amerikano at paggamit ng mga sandatang makabago noong kanilang kapanahunan tulad ng kanyon at mga riple laban sa ating pangananggalang na tabak at lakas ng loob. Pagkaraan nating makamit ang ating kalayaan sa madugong kaparaanan, ngayon, tila muling nagbabalik ang kasaysayan at muling nagbibigay hudyat na gisingin ang kamalayan ng ating mga kababayan na nagbabadyang pagsakop ng mga banyagang nagnanais sakupin tayo, hindi sa pamamagitan ng tradisyonal na pananakop, kundi sa isang kaparaanang sistematiko at pinagsama-samang elemento tulad ng pagbibili ng ating mga lupain, bahain ng droga ang ating mamamayan, ariin ang mga malalaki at importanteng korporasyon sa ating lupunan, unti-unting pasukin ng mga banyaga ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng eleksyon, unti-unting pananakop sa hanay ng ating mga tagapagtanggol sa dagat man at lupa at marami pang iba. Kailangan nating magising at malaman ang nakaambang panganib sa ating kalayaan. Ang sistematiko at tahimik na pananakop ng mga banyaga sa ating bansa ay hindi maisasagpapi. Ito ay tunay na nagaganap noon, ngayon at bukas. At kung hindi tayo gigising sa mga katotohanang nagaganap sa ating lipunan, ay gigising na lang tayo sa isang umaga na ang ating bansang pinaglaban ng ating mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay ay muling napasakamay ng mga banyaga. Sa ating mga Pilipino, ngayon at bukas, huwag po natin hayaang mangyari ang mga bagay na ito. Ikaw, ako, tayong lahat, magsama-sama tayo, ipaglaban ang ating kalayaan. Ibahagi ang inyong nalalaman at kaalaman sa mga banyagang nagtatago sa maamong katauhan, subalit may malalim na hangarin na tayo'y pagsamantalahan. Mabuhay ang mga bayani noon, ngayon at bukas. Mabuhay ang Pilipinas. Okay. Ginawa ko po yan para po sa personal ano ko yan eh. Doon sa personal account ko nilagay ko sa TikTok kaso tinanggal nga yung content na yan. Kaya ngayon ko lang na ilabas uli. Nagkataon na magkakaroon ako ng closing remarks. Sabi ko maipalabas nga. But ito po yung tema ng aking pong closing remarks. 7 araw na lamang po kasi mula ngayon ay araw na po ng kalayaan. Sana maisip ng ating mga kababayan na ang pinaglalaban po natin dito ay yung ating soberanya. I hope, I believe na darating ang panahon na maunawaan ng ating mga kababayan yung pinaglalaban dito. Kahit tayo po yung maging casualty ng labang ito, ay matamis na tanggapin yung mga pangyayari sa ating buhay sapagkat nakikita natin na muling sisikat ang araw. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa ating mga kasama sa TRICOM, mga kapwa mambabatas, resource persons at mga patuloy na sumusubaybay sa ating mga pagdinig. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyo lahat.
Ngayon, tinatapos natin ang serye ng mga pagdinig. Gusto ko pong idiin, ang fake news at disinformasyon ay hindi lang isyong pampolitika. Ito ay personal. Ito ay pang-araw-araw. Ito ay nakakaapekto sa tiwala, sa reputasyon, at sa ugnayan ng bawat isa sa atin. At sa likod ng malalaking kampanya ng panlilinlang, may mga reputation management firms at interest groups na tahimik pero malakas ang impluensya. Ginagamit ang teknolohiya, algorithms at social media para kontrolin hindi lang ang ating iniisip, kundi pati na rin ang ating nararamdaman. Kung sino ang kakaawaan, kung sino ang sisirain, kung ano ang dapat nating paniwalaan, unti-unti nila tayong hinuhubog. Pero hindi tayo basta-basta papayag. Hindi tayo mananahimik. Kaya nga't bilang inyong lingkod at kasapi ng TRICOM, hinihikayat ko tayong lahat na magsama-sama sa laban kontra fake news. Paano natin ito magagawa? Una, sa pamamagitan ng mga makabuluhang panukalang batas, layo nitong bigyang proteksyon ng ating mamamayan laban sa sinasadyang pagpapakalat ng maling impormasyon na may atensyong manira. Pangalawa, dapat nating itaguyod natin yung critical thinking sa ating paaralan. Sabi nga ni Pope Leo XIV, formerly Cardinal Robert Prevost has emphasized, not everything we hear or read should be taken at face value. Kaya we must help our people, especially the youth, develop the ability to analyze, understand, and even discern regarding these messages, including the more subtle forms of influence. These messages, if left unquestioned, can have serious consequences on the future of our society, especially if they are part of a broader effort to shape public perception. Napakagandang paalala, ang pagtuklas sa katotohanan ay hindi lamang gamit ang utak, kundi pati ang puso. Ang pangatlo po, nasa tahanan din ang laban. Turuan natin ang isa't isa, pamilya, kaibigan, anak, tito, tita, lolo, lola, na maging responsable sa pag-share, pag-like at pag-comment. Ang isang simpleng post ay pwedeng makasira ng buhay o makatulong sa paghilom ng lipunan. Ang pang-apat, makipagtulungan tayo sa tech companies at mga grupo sa civil society na nagsusulong din ng tamang impormasyon. Hindi ito laban ng isa, laban ito ng buong lipunan, ng buong bayan, at higit sa lahat, maging mga tagapagtunggol tayo ng katotohanan. Hindi ito madali, pero sa panahong tila ang kasinungalingan ay mas malakas ang boses, kailangan nating patatagin ang ating paninindigan. Mga kasama, ang laban kontra fake news ay hindi natatapos dito sa TRICOM. Ito ay tuloy-tuloy na misyon para sa mas ligtas, mas mulat, at mas matatag na lipunan. Kaya sa ngalan ng TRICOM at sa ngalan ng ating mga kababayan, magkaisa tayo sa layuning ito. Maging mapanuri, maging maingat, maging matapang para sa katotohanan. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po.